Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong um, yung mga pogo. Majority daw po ng mga pogo hindi raw po nagbayad ng buwis. Ang tanong, ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? 'Di ba? At ito pa lang, isa sa mga senatorial candidate yung na singer si Jimmy Bondoc or si James Bondoc, si attorney, isa pala sa mataas na opisyal ng PAGCOR. Anong ginawa niyong dalawa? Okay. Ngayon, ito. Ah, baka sabihin na naman ng mga DDS fake news yan. Hello? Sabi rito, majority of licensed POGO failed to pay 50 billion in taxes in 2019. Kailan po ba tayo nagka-POGO? 2017. Okay? Ayan. Sabi ni dating Pangulong Duterte, I want POGO legalized. Sabi niya, if they can pass a law about POGO, fine, go ahead. Supervise it by law. Hindi kami. That's, sino po ba ang dapat magpatupad? Executive Department. Hugas kamay agad siya dito noong 2020. Pero again, sinabi ko, 2017, may POGO na tayo. 2016 pa nga lang may POGO na tayo. Nagpo-proseso na ang PAGCOR ng mga permit ng POGO. Now, nung hindi po makasingil, sabi niya, binantaan niya na in 3 days ay magbayad daw ng buwis or else, sabi ni Digong dyan eto, sabi niya, bobombahin ko kayo. Ito. Oops. Ayan. Duterte sa mga pogo, magbayad ng buwis o bombahin ko kayo. Ang problema ho, yung mga pogo na winarningan niya, hindi po siya sinunod, inignore. Saan po kumuha ng lakas ng loob yung mga magpupugo na yan at hindi natakot sa kanyang warning? 'Di ba? 2019 yan, no? November 30, winarningan niya in 3 days. December 11, na balita, inignore lang siya ng mga pogo. Okay, so pag-usapan natin muna itong pogo. Sabi niya dito, tanong July 7 naman, 2021. Diba? Sabi niya rito, yung pogo daw po, dagdag pondo. Okay. Itong sugal, bakit ko pinayagan? Wala tayong pira. Ngayon, kailangan natin ng pira. The most sensible thing is really just to encourage those activities. Yun. Times are not really conducive to being a moralist now. So, imana muna natin daw ang usapin ng is it moral for the government to push gambling? Alisin daw muna natin yon. You just have to be pragmatic about it. Kung ano lang pagkakakitaan kasi hirap tayo, sabi niya. Tanong nga uli, kailan ba tayo nagkapogo? Ito po yung binabanggit ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro na Executive Order number 13. 'Di ba? Ang nakalagay po rito, yan, strengthening the fight against illegal gambling and clarifying the jurisdiction and authority of concerned agencies in regulation and licensing of gambling and online gaming facilities and for other purposes. Okay. So may ilang mga batas tayo ng mga umiiral na inamyendahan. Now, dito ho sa may section 3, clarification on online gambling, blah, blah, blah. Yan. Sabi dito, the license to operate online gambling granted to qualified operators shall not be assigned, shared, leased, transferred, sold, or encumbered to any other party. Any gambling operator desiring to operate outside the jurisdiction of the government authority which issued its existing license shall apply for a separate license with the authority.
'di ba? Ito po ang birth certificate kumbaga ng Pogo sa Pilipinas. Kaya lang, since ito po ay isang executive order, ang mga purposes po ng executive order ay parang katulad ng mga uh, implementing rules and guidelines, yung mga ganun. Okay? Kaya sinasabi niya na ang gusto niya ang Pogo ay ma-legalize. And that was March 10, 2020. Okay? Yan. Kasi hindi umuubra, nababatikos kasi siya dati sa gusto niyang mangyari. Inaayawan ng mga mambabatas. Kaya sabi niya, I want Pogo legalized if they can pass a law, at yun na nga po ang nangyari. 'Di ba? If they can pass a law, etong sina Amy Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, yung iba pang mga senador natin, nagpasa sila ng panukalang batas na kung saan po ay binubuwisan ang Pogo. Yon, 'di ba? Binubuwisan na yung Pogo. At yun ang naging basehan ng na ma-legalize ang Pogo. Yung batas na yon, yung Republic Act na yon. Ngayon, sabi niya rito, noong 2021, wala daw po tayong pera. 2017 pa lang, pinapasok niya na ang Pogo sa Pilipinas. Hindi po totoo yun na dahil wala tayong pera. Wala pa hong pandemic at the time. Diba? Wala pang pandemic noon. Oh. Hanggang 2021 lang, pinupush niya lang talaga, o 2020, pinupush niya lang talaga ang Pogo. Yan. Noong 2021, napuno na siya sa kakabatikos sa kanya na ba't mo pinasukan ng Pogo ang Pilipinas, illegal yan. Diba? Nagkaroon na ng taxation, nag-legitimize nung Executive Order number 13. Yan. Ngayon, etong nakakatawa yung aksyon ng mga to. Sabi rito sa balita, tingnan nyo kung ano naging aksyon nila. So, majority daw po ng 60 licensed Philippine offshore gaming operators, so Pogo, failed to pay the government an estimated total amount of 50 billion pesos in withholding income and franchise taxes in 2019. Sabi ng BIR. Ngayon, ang sabi, at present, there are 60 Pogos licensed by PAGCOR. Okay. And all of this number, 50 are online casino operators based abroad, while 10 are Philippine-based. Yan. 100% of the offshore-based licenses are not paying franchise tax. All of them, sabi niya. So yung mga nasa labas po, yung mga nasa labas sila, pero dito, yung tawag dito, nasa labas ng bansa, pero dito yung operation nila, yung mga nag-a-assist, hindi po sila nagbabayad ng buwis. Ngayon sabi, PAGCOR collected 8 billion pesos at least as regulatory fee. Yun lang po ang binabayaran nila. Alam niyo ho, sa isang banda, bakit nga naman kasi, paano mo nga namang masisingil, mai-impose mong magbayad ng buwis yung mga nasa labas ng bansa? 'Di ba? Yung mga nasa offshore. Paano mo silang mai-impose? Ang taxation, local yan. Oh. This is very tricky. 'Di ba? Binigyan ng permit, pero mag-operate sa labas ng bansa. Legal silang makakapag-operate yung mga tauhan nila rito sa Pilipinas. Pero yung malaking obligation nila sa pagbubuwis, hindi masisingil because they are outside of the country. Ang masisingil dito, yung maliit lang, regulatory fee lang. That is 2%, sabi. If it's franchise tax, 5%, that would be at least 17 to 18 billion. Diba? Aside from the issues regarding the payment of franchise tax, they said that the BIR was only able to collect 5 billion in 2019. Ouch. Liit. Yan, the Department of Finance earlier projected, ang projection po ng Department of Finance noon, ang Pogo daw po makakolekta monthly ng 2.5 up to 3 billion pesos. Pero hindi po nga nangyari eh. 'Di ba? So kumbaga, nilegalize silang makapag-operate dito sa Pilipinas, pero
hindi sila mauobliga sa kanilang obligasyon sa atin na magbayad ng buwis. So kumbaga, pinapasok sila ng libre. At nasamantala yung online processing, 'di ba? Ng pasugalan. Sabi, that's almost 30 billion. Sabi, adding the total and projected withholding and franchise tax collection, ito Roy, umaabot sa estimated 50 billion pesos from these online gaming operators in 2019. That's 2019 pa lang ha. Ngayon, ito pa. Sabi ng BIR, ang plano raw po nila, habulin yung mga operators. Sabi ko nga binigyan nyo ng pahintulot na makapagpasok ng Pogo rito, tapos nasa labas sila ng bansa. Paano nyo hahabulin? Literal na masisingil dito yung mga nandito. Pero ang tanong, bakit ginawa ng gobyerno natin yan? Alam ko namang naisip nila yan na ganito ang mangyayari. 'Di ba? So kumbaga, ipinasubulan tayo tapos nakikinabang yung mga negosyanteng in-check. Tapos ang Pilipinas walang mahita, 'di ba? Now, ito yung gusto kong tanong rito, sana sa pagkampanya nito ni Bondok, kasi siya po ay dati pa lang Vice President for Corporate Social Responsibility Group ng PAGCOR. At nagbigay siya ng assurance noon sa mga senador natin na nag-i-investigate na iimbestigahan nila. So ngayon, Attorney Bondok, ano po ang nangyari? 'Di ba? Ano nangyari sa investigasyon ninyo? Nakasingil ba kayo? 'Di ba? Nakakuha ba kayo ng tawag dito ng pera diyan dapat na makapagbayad sila? Meron ba kayong na sanction na tinanggalan ninyo ng lisensya? 'Di ba? Ano nangyari doon? For dating Pangulong Duterte, anong nangyari dito sa banta niya na in 3 days dapat magbayad ng buwis etong mga pogo, or else bobombahin niya raw. Hindi rin niya nagawa kasi wala naman siya. 'Di ba? Tapos ito pa ho yung masakit dito. Binigyan niya tayo ng assurance, 'di ba? Kasi nga binabati ko siyang pogo So nagbigay siya ng assurance na ang pogo daw ay malinis. Tignan nyo. And this video is courtesy by Benji Contreras. Under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, malinis yan. Malinis yan. Ayos. 'Di ba? Yung pogo na yan, malinis yan. Ano yung mga natutuklasan? 'Di ba? Noon pa pala, panahon pa niya, yung failure ng mga tao na yung mga empleyadong in-check, yun ang mga kawawa rin dyan Yung mga, ganito yan yung investigation na binabanggit ko kanina sa Senate, actually, it was an investigation regarding dun sa pagdagsa ng maraming mga Chinese pogo workers sa bansa natin na walang mga dokumento. So anong ginawa nila? Ang ginawa po nila, Jen, ay pinagbigyan lang nila na makapagtrabaho rito to be followed. Niluwagan ng immigration ang patakaran para sa mga Chinese nationals na mga turista. So etong mga pogo workers, dumarating sila rito as tourists. To be followed ang dokumento. Wala na pong na-follow. Tapos ang nangyari, kalauna, nagkaka-kidnapping pa pala. Kung sino yung namomonitor sa immigration na Chinese-speaking visitor o tourist, let's say galing ng Vietnam, galing ng Malaysia, kinikidnap at puwersahang pinagtatrabaho sa Pogo. At ang pinakahuling ang nabalitaan natin, di ba, teacher sa Vietnam, nagturista dito, pero dinukot silang mag-asawa at puwersahang pinagtrabaho, buntis pa nga yung babae. Buti na rescue. Panahon pa pala niya noon pa, kapag hindi nahihit ng isang ahente ang kanyang target, yung sales target niya, nakakaranas sila ng panggugulpi. Pinipressure sila, ginugulpi, yung iba napapatay pa. At pag namatay, ayan, diyan nalibingan.
Kaya nga somewhere dito sa may sa may Pasay, sa may parte dito sa may basta yung mga malapit yun sa Pogo, may mga nahuhuli na mga Chinese na mga botika o mga clinic. Tapos nagbebenta sila ng mga gamot na mga incheck. No, 'di ba? Yun pala, diyan dinadala yung mga natutorture, yung mga nagkakasakit na mga Pogo workers. Ngayon sabihin na malinis ang Pogo, malinis because of the cover-up. Nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, naalala ko noon, meron pa ngang dito sa may G. Araneta Avenue na van na kung saan sakay yung mga gagawing bagong trabahante ng Pogo. Merong nakatakas, dalawa. Kasi sinamantala nila nung mag red light gabi. Tapos nabuksan yung bintana ng van, sinamantala nilang tumalon. Ang tanong, ano nangyari doon? 'Di ba? Wala na tayong update doon, naibalita lang dahil lumabas sa media. But after that, wala na. Ano 'yun? Nakauwi ng China o nai-surrender sa Pogo Hub, 'di ba? At napatay? 'Di ba? Sabihin malinis. Kaya ito tanong ko rito kay Jimmy Bondoc, tumatakbong senador, anong nangyari sa investigation? 'Di ba? Ano to? Babaon na lang natin to sa limot? Kasi tapos na ang Duterte administration. Buti sana kung yung pogong ipinasok nyo rito, malaki ang naitulong sa bansa natin eh. Potragis, yung social cost, napakalaki. Pinagtatanggol ko pa dati yan eh. And after na ma-figure out ko na shit, may nagbanggit sa akin, oo, maganda, malaki nga talaga yung projection dyan. 65 billion nga, yung sa panahon na ni PBBM eh. Kaya sabi ko, bakit aalisin ng Pogo? 'Di ba? Patinuin na lang sila, higpitan. Nako, mamukat-mukat mo, hindi pala nagbayad ng buwis tong mga damuhong to. 2019, tapos lumipas yung, di ba, kalahati ng termino. Dumating ang 2022, wala nang nangyari, wala nang balita kung nasingil yung mga yan. Di ba? Ay, nako. Okay, so iwan na muna natin ito. Yan, isang issue yan. Yan kay Bondoc. Anong ginawa niya? Vice President pala siya ng PAGCOR. Yung time ni Duterte. Kaya naman, hindi rin po nakapagtataka, tulad ng ibang mga dating mga artista na nabigyan ng trabaho noong panahon ni Duterte at na hindi na-retain nitong bagong administration, mga bitter. Pareho ng mga na-terminate. Mas masaklap yung mga